Hi everyone! Welcome sa isang panibagong makeup tutorial. So sa video ito, tuturuan ko kayo kung paano ninyo ma-achieve ang makeup look na mas magmumukha kayong gising at buhay at fresh para sa office or kahit sa school. Nagawa ko na ang aking mga kilay, ang aking foundation at powder. Ngayon tuturuan ko kayo kung paano ninyo matatago ang mga eye bags. Yan yung maitim sa ilalim ng mata. So, ang ginamit ko para sa makeup tutorial na ito ay something from Sassy. Mahahalap siya sa Watsons. Nabili ko to sa SM Manila. And this is called the Super Smooth Mineral Foundation. Two-way cake siya. So, maaari siyang gamitin alone as your foundation. Or if ever meron kayong foundation, sa look na ito, ang ginamit kong foundation ay yung Sansan HD foundation. So, ayan ang nasa mukha ko ngayon. And ang powder na ginamit ko ay this one. So, ang concealer na nilagay ko sa under eye area ko ay yung Sassy. At all you need to do is get your ring finger. Finger lang ang pang-apply. And ang gagawin nyo ay concentrate kayo dun sa maitim na part. And idadab nyo lang yung finger nyo na may powder, of course. So, gently lang like this. Idab-dab nyo lang siya like that. Okay? So, ang tip ko para sa mga taong merong sobrang dry na area dyan, maglagay kayo ng eye cream. So, meron si Pond's, basta kahit anong eye cream, kasi yung area na yan, it tends to be super dry, lalo na sa mga taong medyo may edad na. Kaya, kailangan nyo ng eye cream para hindi siya masyadong mag-crease or magkulubot-kulubot. So, kapag naitago ninyo na ang inyong mga eye bags, mas magmumukha kayong gising at buhay para sa office or sa school. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano maglagay ng eyeshadow. Very basic lang, napakadali lang. At ang palette na ito ay galing sa Avon, isa sa mga paborito kong palette. At ang shade nito ay nasa Chocolate Sensation. Perfect itong palette nito para pang araw-araw dahil tignan niyo naman yung mga shade. Very neutral, very basic colors lang siya. At actually, meron siya mga numbers, 1, 2, 3, 4. Pero hindi natin susundin lahat iyon. So, ang kukunin nyo lang, actually, pwede nyo gamitin ang ring finger nyo ulit. So, ang ilalagay ko lang sa pinakagitnang mata ko ay yung number 1. Medyo makilang-kilang to at yan ang pinaka-lightest na color. So, ilalagay nyo lang siya sa gitnang part ng mata ninyo, parang ganito. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit mas magmumukha kayong buhay at gising sa office or sa school. So, after that, ito naman, baka kailangan ninyo ng isang blending brush, pero very simple lang naman ito. Ito yung blending brush, medyo fluffy siya. At ang kukunin ko ay yung pinaka-dark na color, kahit anong matte brown na eyeshadow. At ang gagawin nyo, punta kayo sa crease area or yung talukap ninyo. So, in that case, ito yung talukap ko kung saan naka-fold or saan nakatupi yung mata. Okay? Tapos, i-blend lang natin siya. Parang ganito. Parang windshield. Kaya tinatawag nilang windshield wiper motion yan kasi pag ganito tayo. Ganyan lang. Hanggat sa sobrang blended na. Ayaw natin ng harsh edge once again. So, kailangan blended siya ng bongga. Pag sa umaga, ganito yung makeup look na sinusuot ko dahil sobrang simple lang niya pero may dating siya. So, after that, pagtutuunan natin ng pansin ay ang eyeliner. So, if hindi kayo masyadong ma-eyeliner, try nyo minsan kasi ang eyeliner napaka-laking pagbabago ang naibibigay niya sa mga makeup look, lalo na sa mga itsura ng mata. Mas nagmumukhang bongga yung mata natin. So, meron akong eyeliner from Bobbi Cosmetics. 90 pesos lang siya. Makikita niyo siya sa Watsons. At ang shade dito ay number 01. Siya yung color black. Okay, bago tayo maglinya ng mata, make sure na yung pencil niyo ay malambot. Kasi ayaw niyong tusukin naman yung mata niyo. Di ba yung ibang pencil parang Mongol? Matulis siya, kaya ayaw niyo naman gawin yun. So, kailangan i-warm up nyo. Pag sinabi nilang i-warm up, it just means na tunawin ninyo yung tip ng pencil ninyo. Proceed tayo sa mata. Ang trick lang naman para maglagay ng eyeliner is kailangan sobrang nakadikit kayo sa inyong lash line. As in, sobrang dikit talaga. Kasi pag hindi kayo nakadikit, mukha siyang weird. Ito yung tip na maibibigay ko sa inyo. Ang gawin nyo muna is, lagyan nyo muna ng mga linya-linya yung mata ninyo. Parang connect the dots yan. So, again, dikit kayo sa lash line at gawa kayo ng maliliit na dots. Connect the dots tayo. Yan.
Okay? Ang guide niyo ay inyong sariling mga mata kasi yun yung linyang susundan niyo para magawa yung eyeliner. Very basic eyeliner. So, yan ang basic na eyeliner. So, nakikita nyo naman na wala tayong nilagay na buntot. So, yan lang yon, linya lang sa taas. At kung ikukumpara ninyo ang matang ito sa matang ito, mas bongga ito kasi mas nagkaroon ng definition, mas nagkaroon ng shape sa taas ng mata natin. So, mas bongga to. So, gawin natin yung kabila. Kung meron kayong brush na pangkilay, pwede nyo ring go over yung linya na yun para mas smooth yung line natin, para mas blended siya. Or pwede nyo siyang ismudge ng kaunti lang. Parang ganyan lang. Mas natural kasi siyang tingnan kapag medyo na-smudge siya or mas na-spread siya kesa yung galing talaga sa pencil na linya. So, kailangan medyo smudge ng kaunti at medyo may konting smoky effect na sakto lang para sa daytime. Ngayon, pumunta naman tayo sa ating mga pilik mata dahil isa rin yan sa mga factors kung paano tayo mas magmumukhang gising at buhay. So, unang-unang step ay kailangan ninyong i-curl ang inyong mga lashes. Nauuna ito bago sa mascara kasi kailangan munang ma-curl yung lashes natin bago tayo mag-apply ng mascara. Ang gagawin nyo lang ay kunin nyo lahat ng inyong mga pilik mata, parang ganito. Tapos, i-pump niyo yung mascara or yung lash curl niyo parang ganito. Usually, 8 seconds yan para talagang completely ma-curl. Tapos, bongga na siya. So, ngayon, para tumagal ang curl ng ating mga pilik mata, kailangan gumamit tayo ng mascara. Ang maire-recommend ko sa inyo na sobrang mura lang ay yung Maybelline Hyper Curl Mascara. 199 pesos lang siya. Isa sa mga pinakamurang mascara sa market natin. Mahahanap siya sa mga Maybelline counter sa Watsons, SM Department Store, at ang maganda dito, bagong formulation siya, kaya mas nagtatagal yung curl. Gagawin natin yung zigzag motion para sa ating mga pilik mata, parang ganyan. May isa pa akong trick kung paano mas magmumukhang gising. So, meron akong eyeliner from Bobby Cosmetics again. At ang shade nito ay nasa number 3. At kung kanina ginamit natin ay itim para sa ating top lash line, ito naman ay medyo flesh. So, itong flesh na eyeliner na ito ay ilalagay natin sa ating waterline. So, ano ba yung waterline? So, pag tumingin kayo sa inyong mata at medyo binukanin ng ganyan, yung part na yan, itong buong part na yan na medyo nasa loob ng mata, bago magpilik mata, yan ang waterline. Kaya siya tinawag na waterline. Feel ko kasi basa yung part na yan minsan, diba? So, make sure lang na medyo tuyo yung part na yan bago kayo mag-apply ng eyeliner na flesh. Ngayon, bakit tayo mag-a-apply ng eyeliner na flesh? Para mas magmukhang malaki yung mata natin. Pero kalahati lang yung lalagyan natin. So, gawin natin ngayon. Ayan, kalahati lang yung nilagay ko at kung napansin niyo mas nagmukhang malaki ang aking mga mata. Pero hindi tayo nagtatapos dyan. Kailangan kunin niyo yung eyeliner brush ninyo at kumuha kayo ulit ng isang dark na brown na eyeshadow. Gagamitin ko yung ginamit ko sa aking talukap at ito yon. At ang gagawin niyo naman ay pupunta kayo sa lower lash line. So, waterline, pilik mata, and then lower lash line. So, sa baba tayo at drawingan natin yung linya na yon pero half lang ulit. Parang ganito lang siya. Ayan, ganyan lang. Yan. Diba? Bongga. And then, yung kabila ulit. Para pantay. Medyo ismudge ninyo yung mga dulo-dulo para hindi siya mukhang weird na half lang siya. Kailangan medyo smudge siya ng konti. Okay. And then, yan na ang finished look ng ating mata. So, nakita niyo naman na mas nagmukha akong gising, mas mukhang buhay. For the blush, kailangan niyo lang ng something na mas maglalagay ng kulay sa mukha ninyo. So, bongga na yung foundation nyo, kailangan maglagay kayo ng blush. At ang blush natin today ay
something from Sassy Cosmetics again, or Sassy Colors. At ito yung Radiant Glow Powder Blush in Creamy Cinnamon. So again, mahahanap nyo siya sa Watsons. Pagkuha nyo ng blush dito, tap off the excess or tanggalin nyo sa kamay ninyo. Tanggalin nyo ng konti dyan. At ngumiti kayo. So pagkangiti, hanapin ninyo yung mansanas. Apple ba yun? Apple ng cheeks ninyo. At yun yung usually yung medyo pinakamataba dito. At dun kayo mag-start. So parang ganito lang. Konti lang siya. At make sure i-blend nyo siya hanggang sa dito. Kailangan hanggang dyan siya. Kapag may lumitaw na ng kulay, tigil na kayo. Parang blended dapat siya at wag sobrang dami. Parang yan. Medyo lumitaw na yung kulay. Tapos yung kabila naman. So, ito yung Bobbi Cosmetics Lip Color in the shade of Sugar Baby Kiss. Isa sa pinakamagandang shades ng lipstick sa ating local market. Again, mahahanap siya sa SM City Manila. Meron silang kiosk doon. Okay, ito yung kulay niya. Sobrang ganda ng kulay. So, wala na akong kamay. Kabila naman. Ito yung kulay niya. Diba? It's very plain, very neutral. Ayan, so tapos na tayo sa ating makeup look for today. Napansin niyo naman, di ba, konti lang yung mga products na ginamit natin at lahat ito ay mahahanap ninyo sa Pilipinas, sa Watsons, sa department stores natin. And sobrang konting produkto lang pero nagmukha tayong disente at maayos at buhay na buhay kahit na puyat tayo, di ba? So I hope nakatulong itong makeup tutorial na ito para sa aking mga fellow Pinays out there na naghahanap ng mga murang produkto lamang na mahahanap sa ating mga local na department store at Watsons. So ito na ang ating finished look para sa araw na ito. I hope you guys enjoyed watching. Gagawa pa ako ng madaming Pinay makeup tutorials for you guys. So sobrang thank you for watching this video. I'll see you in the next one. Bye!